So dito po sa impeachment ni VP Sara, kung hindi nila mapagtatagumpayan ito, opo, malamang makasurvive dito si VP Sara kung ang adhikain nila lumpuhin siya. Para maliwanagan na yung mga tao. Hindi yung ang narrative ay yung sinusulat ng mga vloggers sa tingin nyo fake naman ang sinusulat. Yes. Yan ay naka-appeal na sa Court of Appeals. Naka-appeal kasi. Naka-appeal kasi dapat sabihin mo, convicted ako pero nakakita ako. Yun ang problema natin. Di mo kinukumpleto ang statement mo, Franz Castro. Ako, tama ho itong si Sir Ted Pailon sa kanyang mga tirada na yan. Imbis na pinag-uusapan ho natin yung mga issue na malapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino, abala ho ngayon lahat ng pahayagan at politiko dito sa impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga bago lang po sa PH Update, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like yung video na ito. Pakishare na rin ho para kayo ho pinakaunang makakita sa ating mga video pagka meron ho tayong bagong upload. Ayun na nga mga kababayan, bago ho tayo dumako dyan sa interview na yan, itong si Attorney Makalintal dito kay Manong Ted Pailon, pasadaan muna natin na mabilisan itong si Franz Castro. Ang problema kasi dito, Franz, bakit mo kasi kinuha yung mga bata? Nagsumbong tuloy sa magulang. Ay, yung mga bata di marunong magsinungaling. At yung mga magulang, talagang hinanap nila ang kanilang mga anak. Kaya para sabihin mo na gusto mo lang silang iligtas, naku, falsifikado yung statement na yan. Ito mga kababayan, pakinggan natin itong si Franz Castro, tapos dumako tayo dito kay Manong Ted Pailon. Game! Speaking of impressions, kanina, well, hindi sila dumalo, alam ko na sabihin na to, yung ilan doon sa mga tinatawag ng mga critical vloggers, lalo yung mga kampe sa isang partido na kayo ang ginagawang pulutan minsan sa kanilang mga sinusulat. Isa sa lagi lang inuulit-ulit, pero I think dahil kakaulit nila, baka naniniwala yung mga tao. Pero sa inyo na kung paano nyo ipapaliwanag. Yung tungkol sa sinasabi na convicted. Ano ba talaga yung kaso? Convicted ka ba o hindi? Yun ang tanong. Convicted mo kayo o hindi? Para maliwanagan na yung mga tao. Hindi yung ang narrative ay yung sinusulat ng mga vloggers sa tingin nyo fake naman ang sinusulat. Yes. Yan ay naka-appeal na sa Court of Appeals. Yun. Naka-appeal kasi. Naka-appeal kasi dapat sabihin mo, convicted ako pero naka-appeal ako sa Court of Appeals. Yun ang problema natin. Di mo kinukumpleto ang statement mo, Franz Castro. Isa ho yan sa mga kandidato na pagka napunta si Senado, naku, laking perwisyon yan sa sambayan ng Pilipino. Lalakas ho ang pwersa nitong mga makakaliwa. At talaga na mga mag-aasik huyang ng lagim sa Senado kagaya nitong si Rizal. Kaso ay yung other forms of child abuse. So, yun. Ano ba yung sana natignan nila, ano yung naging pangyayari? Sa indigenous people. Yes, bago pa yun, Jovi, bago pa yung 2018 na yan. Huwag kang magpaliwanag ka sa korte, natalo ka sa korte ngayon, yung mga kausap mo dyan, naniniwala sa'yo, kaya ho natin pinapalabas to, baka meron pang mabola to sa ating mga kababayan. Mga abogado ho ang lumitis dyan sa alin na yan at convicted ho siya. Sa kasong pang-aabuso ng mga kabataan. Ba't mo kasi inuuwi? Ba't mo kasi kinukuha sa magulang? Di naman ikaw magulang. Kung gusto mo pala magkaanak, di magpaano ka, magpa-jondat ka, wala namang problema. Kaso baka walang gusto, di ba? Yan. Nakararanas na talaga yung mga lumad schools, yung lumad students and teachers ng mga harassment, militarization. In fact, sa mga community nga, nagbabakwit yung mga yan. Kaya nga may mga bakwit school din, sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga university. So ako naman as an advocate of indigenous people's rights, at educator ako, laging, kahit na hindi pa nga ako kongresista nun tumutulong kami in the form Nangunguha na kayo ng bata. Tatanong tayo hindi pa ho ba kayo congressman nun talagang ganyan na ginagawa nyo, talagang tinatrabaho nyo yung mga bata? O paano na lang pagka naging senador kayo? Naku, pahina na ho ang pwersa nitong mga makakaliwa noong bago bumaba itong si Tatay Digong. Ngayon, lumalakas na ng mga kababayan. Dahil sa mga individual na kagaya nitong si Franz Castro. Wag ho kayong magpabola. Inamin na ho niya na convicted siya.
yung mga i-interview sa kanya, medyo diskumpiyado pa, na convicted yan si ano. Paliwanag niyo po, yung baka maniwala kasi paulit-ulit na convicted kayo, nakaapila yung kaso. Na-convict mo siya, kaso nakaapila nga lang. So walang fake news na kumakalat para doon sa mga reporter, ha? Wala akong fake news na kumakalat kasi si Franz Castro ay convicted, nangunguha ng bata. Nakapila lang ho yung kaso. Yung mga school supplies or mga training minsan sa teachers, yung mga ganon. Kaya yung pangyayaring yon ay rescue yon doon sa mga teachers and students na nangihingi ng tulong. Kasi magkakaroon sana kami doon ng National Solidarity Mission. We have had na yung mga courtesy call sa DepEd, sa LGU, sa DSWD. Nung gabing yon, nung November 28, 2018, tumawag yung mga teachers na nasa school at saka mga estudyante. Nangihingi sila ng tulong dahil nga may mga doon paramilitary na gustong may mangyari. Pinasasara yung school nila. Literally gustong ipasara talaga yung school nila. So, ang tanong, ano bang tinuturo nila doon sa mga school na yun kung bakit pinapasara? Baka ang tinuturo naman doon sa mga school na yun paglaban sa pamahalaan, di ba? Yun ang problema natin, mga kababayan. Game, tuloy natin. Medyo gabi na yon, wala na silang magawa. So, minanghingi sila ng rescue. Nasa Tagum City kami. Sila nasa Talaingod. Isang municipality rin kasi ito sa Davao del Norte. Kami nasa Tagum City. So, hindi na kami nagdalawang isip na tulungan sila, yung mga bata at saka yung mga estudyante. So, ganun yung... Paano pagkaiba yung kwento sa mga magulang nila? Diba? Nakinuha niyo daw sila. Nagreklamo yung mga magulang o rinescue nyo sila. Dapat ibinigay nyo sa mga magulang. Yun ang dapat nyong ginawa. Kaso, nahanap sila ng magulang . Yun ang problema. Ganun yung nangyari. Kaya sabi ko nga, tinaya ko na nga yung buhay ko kasi alam ko yung lugar na yun, militarized. Sabi, yung sinasabi ng mga teachers sa amin. Anong militarized? Walang problema. Kahit maraming sundalo dyan, mas ligtas ang aming mga kabataan pagka nakita sila ng mga sundalo. Malaki ang problema ng mga kabataan pagka ang nakakuha sa kanila yung mga makakaliwang kagaya mo. Yun ang problema natin. Militarization. So ako nga talagang tinaya ko yung buhay doon para ma-rescue yung mga bata na estudyante. Ano bang gagawin sa inyo ng mga militar? Kaaway mo ba yung mga militar? May gagawin bang masama sa iyo yung mga militar? Bakit mo nasabing itinaya mo buhay mo? Kalabang ka ba ng mga militar? Napaghahalata ka, Franz, ha? Along the way nga, binaril pa nga kami. Yung aming van. Kaya yun yung tunay na pangyayari. Sana nating nakita rin at sana ma-review ng Court of Appeals yung dahilan bakit yung mga bata at mga estudyante ay napilitang... Para sa mga kabataan, ha? Kung sakaling meron kayong makitang sundalo at itong si Franz Castro, sumama kayo sa sundalo. Okay? Dahil yung mga sundalo na yun, ibabalik kayo sa inyong mga magulang. Pero yung si Franz Castro, iiyak yung mga magulang nyo sa kakahanap sa inyo. Kunyari, nawala kayo. Sa kanan, nandito si Franz. Sa kaliwa, nandito si Mamang Sundalo. Huwag kayong pupunta kay Franz Castro. Pumunta kayo sa sundalo. Huwag kayong matakot sa ating mga sundalo. Nandyan yan para protektahan tayo. Yan namang mga kaibigan ni Franz Castro, naandyan yan para lasunin ang inyong kaisipan na para lumaban sa pamahalaan. Naiintindihan nyo ba, mga kabataan? May dalawang choice, Franz Castro at nandito yung sundalo. Takbo ko kayo sa sundalo, wag mo kayong lalapit kay Franz Castro. Magpa-rescue o napilitang umalis dun sa lugar sa ganung oras. So for the record, it's naka-appeal na siya sa ngayon. Yes. So that's the reason. Okay. For the record, convicted siya. Yun, dapat ang sinabi dun. Convicted siya. Yan. Tapos naka-appeal. Dapat isunod natin. For the record, convicted si Franz Castro ng child abuse at kidnapping at naka-appeal yung kaso. Yun. Para malinaw. Baka hindi nila alam ng mga kababayan natin kung ano yung mga naka-appeal. Again, kung sakaling makita nyo itong si Franz Castro at sundalo, kanino pupunta? Sa sundalo pupunta at hindi kay Franz Castro. Eto na, rekta tayo dito kay Manong Ted. Eto punta tayo dito sa interview nitong si Attorney Makalintal.
Dito kay Manong Ted Filon. Mga kababayan, di ho ba kayo nagtataka kung bakit itong mga dilawan na to talagang excited na ma-impeach dito itong si Vice President Sara Duterte. Sa tingin na ho natin, dandil na ho talaga yan. Meron ng kasunduan. Malamang sa malamang, ibibigay sa kanila ang Vice Presidency. Malamang napagkasunduan na yan. Magtutulungan tayo, pababagsakin natin ang mga Duterte. Kaso pagka natanggal natin siya, ibigay nyo sa amin ang Vice Presidency. Posible, yung si Chis Escudero, dilawan pa sa dilaw yan eh. Baka ibigay kay Risa Hontiveros. Hindi mo natin alam kung ano mga iniisip nitong mga to kasi bangag na eh. Pero ang posibleng mapagbibigyan ho talaga dyan, yung dilaw na si Chis Escudero. Behind the scene, nagmi-meeting yung mga yan. Sigurado ho tayo, nag-uusap-usap na yan kung kanino ibibigay ang pwesto ni VP kung sakaling matanggal siya diyan sa impeachment trial na yan. Ito, umpisano natin to kay Manong Ted. Gabe. Po, attorney, ano ang mga komplikasyon nito? First of all, dapat muna kasing magsesyon ang Senado to take cognizance of the impeachment complaint sa plenaryo, di ba? And otherwise ngayon, Yes. ang record ito received lang, di ba? Wala pa po ito talaga. Oho. Okay, sige. So once ang kanilang kasing session ay June 6, no? Assume sa mga July. pahayag po ni Ginoong Escudero, sila po ay magbabalik sesyon sa June 6 pa after election, and then sabi nga niya baka daw po ang trial magsimula 20th Congress na. Ito muna, ano ang mga implikasyon nito muna sa ngayon po kung hindi nila ito matapos sa kanila pong terms sa 19th Congress? Ayan, Atty. Well, Makalintang, sa pasok. aking palagay, magkakaroon ng talagang problema ang nasabing impeachment case. Palagay ko, yan ay magiging dahilan para hindi na talagang matuloy yan kapag tumawid pa yan sa 20th Congress. Sa ngayon, na tinatawag natin sila ay nasa 19th Congress. At yung rules of the Senate mismo, I think it's Rule 44, doon ay nakasaad sa isa sa mga sections dito na lahat ng pending matters, the word is matters, the all pending matters and proceedings ng nasabing present Senate shall be terminated upon the end of Congress. Upon the end ng 19th Congress, sinasabi na tapos na. Hindi po pwede nang ipagpatuloy yun. Maliban kung ang susunod na Senado sa 20th Congress ay ipagpapatuloy ito pero ituturing na bagong kaso ang nasabing kasong ipagpapatuloy nila. At pagka sinabi natin ituturing na bagong kaso or as if filed only today, ay parang lumalabas na second impeachment case yan na ipinagbabawal ng saligang batas na magkaroon ng dalawang impeachment laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Okay. So you disagree doon sa legal opinion na continuing body ang Senate, ito 12 matitira na mga kapag sila'y nanumpa na. Opo, kung assuming lang po na they can discuss the articles of impeachment on plenary at sila'y manumpa kaagad as senator judges, hindi carry over yung pagiging senator judge nila and itong first impeachment complaint na ito sa 20th Congress. Yes, at ang pinagbabasehan ko dyan, Ted, ay yung mismong decision ng ating Korte Suprema sa kaso ng Javier versus Comelec at saka Garciliano versus House of Representatives noong 2008 na sinasabing hindi continuing body ang ating Senado. Kasi ang natitira lamang dyan ay 12 at ang 12 ay hindi pwedeng magpatuloy kasi hindi quorum ang 12 yan. Kaya sa 1987 Constitution natin, ayon sa Korte Suprema, quoting from Justice Antonio Carpio, our Senate is not a continuing body. Okay. Kaya sa aking palagay ay hindi lang po pwede. Kasi yan namang Senado, magsisimula pa rin yan after the SONA ng Pangulo sa first or third Monday ng July. Okay, so that's a school of thought din po na dapat nga pag-isipan ng ating mga senador. So kung kayo po ang tatanungin, dapat po masimulan ang trial at matapos ngayon 19th Congress. Yun ang aking palagay sa aking palagay. Base sa rule. Yan election lawyer huyang si Attorney Romulo Macalintal.
Kaya ho siya inihingan ng mga ganyang klaseng legal opinion dahil isa ho siya kung may tuturing natin na mahusay na abogado sa ating bansa. Ngayon, pagka sinabi niya na kailangan talaga mapag-usapan at matapos yung impeachment na yan dito sa 19th Congress, kailangan ho dapat pag-isipan yan ng Senado. Tuloy. Sa DSWD. Oops. Nag-play pa tong si Franz. Dito na ho Rules tayo. mismo ng Senado at base sa desisyon ng ating Korte Suprema sa Rule 44 ng Senado, dapat yan ay matapos na sa 19th Congress at base nga doon sa desisyon ng ating Korte Suprema, hindi continuing body ang ating Senado. Okay. Pagka hindi natapos nila yan, patay na ang nasabing impeachment case. And kung sakasakali pong itutuloy nila ito na sinasabi pong impeachment trial sa 20th Congress, it will invite so many cases, no ho? Parang questionin ang... Opo, okay. Yes, so magkakaroon ng pagkakataon ngayon. Ngayon, yan ang magiging panahon para ang kaso ay makarating sa ating Korte Suprema. Opo. At kung sakasakali po, theoretically na makalusot dito si VP Sara, meron na siyang immunity ng 1 taon for any impeachment complaint. Yes, so immunity na hindi siya magkakaroon ng nasabing similar impeachment case laban sa kanya. Opo. At yung pong mga criminal cases na pwede pong isampa sa kanya, will that hold water considering po na siya isang impeachable official? Well, sa akin palagi kasi, ang Vice President is not... Walang immunity from suit. Siya naman ay immune from suit din yan eh. Mm-hmm. Ang aking the Vice President, like the President, is immune from suit. Mm-hmm. Kasi, paano bakit ang Presidente ay immune from suit when both of them are impeachable officials? Mm-hmm. Kahit naman sa ating saligang batas, kahit pagbalik-balik na rin natin ang ating saligang batas, wala tayong makikita doong probisyon na sinasabing ang Pangulo ay immune from suit. Immunity from suit is a mere tradition. Hindi iyan provision ng ating saligang batas, kundi tradition lamang yan bilang pagbibigay halaga doon sa tungkulin ng mga impeachable officials na hindi dapat silang gambalain sa kung ano-ano mga kaso habang sila ay nanunungkulan. Ang immunity from suit, yan ay tinatanggap natin dahil nga sa marami silang dapat na asikasuhin. Kaya nga hindi po pwedeng magkaroon ng ganyang mga kaso ang nasabi mga impeachable officials. Okay. At ang dahilan din kung bakit hindi pwedeng dinggin yung mga pending criminal cases ay kapag ka na-convict sila halimbawa sa isang criminal case, there is the danger of being removed from office by court action, which is prohibited by law and under the Constitution. Under the Constitution, impeachable officials can only be removed by impeachment. Opo. Kapag ka sila ay nagkaroon ng court cases at sila ay convicted, they will be removed by court action, not by impeachment in violation of the Constitution. Okay. Kaya nga, yung mga impeachable officials ay immune from suit because they would be placed in a danger where they will be removed not by impeachment but by court action. Opo, talaga pong it really pays to speak to a seasoned lawyer. Hindi lang po galing, palakpakan ho natin. Kahit nakalaban niya si Atty. Macalintal, palakpakan natin. Abogado ho ni Leni Robredo, pero masasabi natin, magaling ho talaga itong si Atty. Macalintal, no? Yung mga legal opinion niya talagang matututo ho talaga kayo. Kahit na talagang solid ho sa pagkadilaw yan si Atty. Macalintal. Mahusay. election laws, kung hindi po sa atin po. Napapasa natin yun. Anyway, attorney, ito lang po. Opo, huling punto po, attorney. Total ho naman, maliban sa pagiging isang election lawyer and constitutional lawyer, anong basa niyo kung bakit ayaw pa ho itong, bakit nagdidili-dali pa dito si SP Escudero et al.? Well, hindi ko masabi, dahil sa yung mga personal nila, mga personal opinion nila yan, ang mga political action, pero may mga ibang nagsabing senador na nabasa ko na sila dahil busy na daw sa pangangampanya ang ating mga senador. Sabi ko naman, ang pangangampanya hindi part ng job description nila yan. Wala sa
sa ating saligang batas na ibahagi na kailang tungkulin. Ang tungkulin nila ay gampanan ang mga tungkulin na gagawin ng isang senador at hindi yung pangangampanya. Kung sakaling kinakailangan bumalik sila para magtrabaho, dapat sila bumalik yan. Opo, kumbaga po klaro sa saligang batas yung kanilang tungkulin bilang mga senator judges pero walang nakalagay doon that all will pause during election period, di ba? Oo, wala kang nakalagay doon na meron silang break. May campaign break na tinatawag. Masakit pakinggan yun para sa ating taong bayan na yung kailang tungkulin ay hindi nagagampanan dahil sila ay abala sa kanilang pangangampanya. Okay, sige. So it's now or never, Attorney Mac? It's now or never, sabi nga ni Elvis Presley. Okay, sige po. Salamat na marami, Attorney. Sa ulit. At least meron ho tayong natutunan dito kay Attorney Romulo Macalintal na kung sakaling hindi na natapos ngayong 19th Congress ang impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte, hindi ho continuing body ang yung 19th Congress na itutuloy nila sa 20th Congress yung impeachment na yan. Taliwaso sa sinasabi nitong si Chis Escudero, ha? Gusto niya maging vice president nandiyan na yan kaya gusto ho niya talagang trabahuhin ika nga. I-forward lang ho natin ng konti. Ito, tuloy ho natin. May nagsabi, di ba, na if an injury must be done to a man, then that injury must be so severe that you have to fear of his revenge. Kumbaga, kapag daw meron kang gustong pataubin, gusto mong patumbahin, gusto mong talunin, sa ganito pong usapin, ito ho kasi physical sinasabi niya rito Pero basically, kapag meron kang gustong kalabanin, yung kalaban mo na yan, kapag yan ay sinaktan mo, siguraduhin mo malulumpo yan. At hindi na makakatindig yan. Dahil pag nakatindig yan, abangan mo ang buwelta niyan. Abangan mo ang revenge niyan. Sa politika, ganyan din po. Okay? Tandaan natin na ngayon po ay 2025 na. Alright? Ito pong SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa July 28 pa, 4th Monday of July yan. July 28 pa. Pang-apat na SONA na ho niya yan. Pang-apat. So, ibig sabihin, by 2026, magsisimula na maging lame duck ang nakaupong presidente. When you say lame duck, baby girl, ang turing sa kanya, nawawala na yung saysay ng kanyang puder. Yun. At yun ho ang hindi naranasan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon nga sa estado ng kayang pamumuno na yon ng isang presidente, doon na ho mag-uumpisang magdi-deteriorate ang kanyang approval at trust rating. Pero ito, first year pa lang ng administrasyon na to, talagang nakita na ho natin ang pagsadsad ng approval at trust rating nitong si Marcos Jr. Pero pagka dumating ang punto na yon, lahat ng nakapaligid sa kanya na akala niya kasama niya, akala niya kakampi niya, sila ho ang maglalapaan dyan. Yun ang ating sinisigurado. Matindi tong nanonostra na to, nitong si Manong Ted, no? Yan ho talaga mangyayari dyan. Ang tanong, ito ang tanong natin, kaya pinagtutulungan itong si VP Sara Pinagtutulungan ho siya, lahat ng nandyan sa House of Representatives, sa Malacanang, sa Senado, talagang pinagkakaisahan siya. Kasi alam ho nila, na kung sakaling maluklok itong si VP Sara, meron kayong lahat kalalagyan sa kanya. Hindi naman vindictive yung mga na yan, mga Duterte. Hindi wala sa bokabularyo nila yung pagganti. Pero dahil sa napakatindi ho ng kabarambaduhan, katarantado, kabalbalang ginagawa ng administrasyon na to sa pondo, sa flood control, sa kriminalidad, naku, marami ho. Masushoot sa banga, panigurado pagka naging presidente itong si Vice President Sara Duterte. Yun ho ang ating sinisigurado. At sigurado ho tayo, hindi may impeach yan. Tiwala lang ho tayo mga kababayan.
mahuhusay ho. Talagang sinabi ni VP, alam ko pupunta ako diyan. Kaya di na ako sumasagot sa mga committee na yan. Wala akong pakialam diyan. Alam ko na pupunta sa impeachment yan. 2013, 2023 pa lang sinabi na ni Franz Castro na naghahanda sila para sa isang impeachment. Imagine 2023, nahihain ho nila 2025. Ganun ho katagal na preparasyon ang ginawa nila diyan sa impeachment na yan. Kaya sigurado ho tayo noong pang 2023, nag-iimpon na ho ng mga kontra-argumento ang kampo ni VP Sara sa mga ibabatong aligasyon sa kanya dyan sa impeachment trial na yan. Kaya huwag ho kayo masyadong mangamba. Tiwala lang ho tayo. Magaling ho si VP Sara. Hindi ho, meron hong awa ang may kapal. Hindi ho tayo pababayaan ng may kapal. Kung inaakala nila na magwawagi sila sa mga kabalbalan nila na yan, pues nagkakamali ho sila. Ba? Kapag nakasurvive si VP Sara dito sa pagsubok na ito, malamang depende po sa magiging takbo ng mga bali-balita by that time, by 2026, magkaroon pa siya ng chance to win the 2028 elections, maliban na lamang kung may mga pangyayari po na mga, alam nyo na maaari makaapekto sa kanilang kredibilidad o sa kanila pong popularidad o sa kanila pong trust ng taong bayan. So, bottom line ngayon, sa mga nagsimula nitong impeachment complaint na ito, ang tanong, kailan nyo ito sisimulan at tatapusin? Kaya magtatanong ka, mayroon bang intindihin ang salitang forthwith? Mayroon bang intindihin? Hindi. Isa lang naman ang kahulugan pag ginugol mo eh. Mhm. Immediate. Okay. Sa Tagalog, agad-agad. Yung katwiran na Ito sa totoo lang, okay lang yan eh. Yung kung gustong umpisahan itong si Manong Ted, si Atty. Macalinda, umpisahan nyo na. Walang problema yan. Okay, umpisahan na natin. Tapusin na natin to para once and for all, wala nang maraming agam-agam para magkaalaman na. At sigurado ho tayo na malulusutan niya ni ano. Yang si Manong Ted, kakampi natin yan. Alam ni Manong Ted na malulusutan natin yan. Kumbaga, para maging solido talaga itong si VP Sara sa 2028, pakita niya dyan sa impeachment na yan, na lahat ng aligasyon nitong mga kuto na to, mga aso ni Tambaluslos, mga walang basihan ho at lalatagan tayo ng ebidensya. 2 buwan yung ang inupuan niya sa kamera, wala namang sinasabi sa saligang batas na forthwith. Oh. Di ba? Sa panig po ng lower house. So in the Senate, meron. So isipin mo, ano ba mga dahilan kung bakit po parang, di ba, parang hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng forthwith. At yung kahalagahan ng provision talaga ng saligang batas, so sabihin po na accountability. At yung karapatan naman nung nasasakdal, nasagutin ng mga paratang sa kanya. Yung speedy trial, di ba? Okay, sa oras po ng 5 minutes before 10 o'clock, tapusin ko ba ito? Tapusin mo. Ang inumpisahan mo ay tapusin mo. Ano kaya ang mga pangyayari? Nakiusap kaya kay SP Escudero ang mga reeleksyonista na, pare, huwag naman ngayon na eleksyon kasi baka Mabawasan ng boto. baka maapektuhan yung boto sa amin. Lalo na kapag humantong tayo sa desisyon nandito bago mag-eleksyon, yung Mindanao votes, yung mga boto rin ng kontra kay Sara. Timbangin naman natin to, boss. Intindihin mo naman kami, reeleksyonista kami. O, di ba? Pwedeng ganon. Pwede po yun, di ba? O pwede rin yung mga hindi reeleksyonista, pare naman, may bakasyon na kami. Parang ikaw, bakasyon mo ni Mrs. May lakad na kami sa abroad nakabook na kami pahinga naman tayo. Pwede rin ganon. O kaya naman mga kapatid, di ba? Nagbilangan sila. Kailangan nila to convict ng 16 votes. Kung ngayong 19th Congress, baka wala sila 16 votes. Hindi ba? Kaya naman, ang sinasabi nila, dali, iraos natin itong eleksyon ngayon at siguraduhin natin na makakakuha tayo itong mga nandito ngayon na tinutulungan natin na manalo, masiguro natin na kapag nanalo nga sila, ang kanilang boto ay alam niyo na kung para saan. Talagang malupitan tong mga banat na to nitong si Manong Ted Filon siguro ho sa tingin natin walang bilang yung impeachment na yan. Ngayong mga panahon na to sa tingin natin acquitted si VP Sara kung uumpisahan nila yan. Kaya ayaw ho nilang umpisahan kasi alam nila lulusot si VP Sara. Magkakaroon siya ng 1-year immunity kasi ipapile na naman, i-refile na naman ngayon hinihintay nilang makaupo yung alyansa ng pambubudol.
no? Alyansa para ma-impeach si VP Sara. Yun ho talaga yun. Kaya ngayon palong-palo itong si Marcos Jr. na talagang ang tawag dito ay kampanya itong alyansa na to dahil sila ho ang ah, magsasakatuparan diyan sa impeachment na yan, itong si Vice President Sara Duterte. Pwede. Di ba? Pwede rin, marami ka maiisip eh. O kaya naman, pwede rin na, o sige, pag tinuloy mo yan, tandaan mo, pag-convene natin ngayong June, pwede ka namin palitan bilang SP President. Nako. Papayag ka ba? Nako. Kung itutuloy mo itong impeachment na ito, itong pagiging senator judges natin, pwede ka namin palitan. Pag nagsimula ang huling sesyon ng Senado, we will Ligwak. declare the position of the Senate President as vacant. At hindi malayong maraming gustong pumalit sa iyo. Papayag ka ba nun, Cheese? Papayag ka ba nung cheese? Kaya ngayon, dinidribble nitong si Tito Escudero eh. Hinihintay niya lang siguro itong kampo ni VP. Punta na kayo ng Supreme Court para mati-RO yung impeachment na yan, para mapigilan ng kawalang yan itong mga itong administrasyon na itong kakampi pala si Presidente, kalaban mo. Daming possibilities. Pwede ganon, di ba? Oo. So, isipin mo. Or pwede rin naman kung ikaw ang nasa posisyon at gusto mo talagang umusad at magsimula ng impeachment trial, pwede mong sabihin na, pag di mo inaksyonan yan, papalitan kita. O kaya naman, di ba, depende nga po yan kung, anyway. Ang daming posibilidad, mga kapatid. Tama, di ba? Totoo. Opo. Pero ito ho ngayon ang atin lang. Ang sinasabi po ni Atty. Macalintal, meron din naman basis eh. Kontra doon sa continuing body ito, di ba? Oo Kasi nga nga. daw walang quorum, 12 lang sila. Anyway, so ito lang po yun, no? Sabi nga niya, it's now or never. Nasaan ka mang panig ngayon? Ano ba issue dito? Accountability, and the right of the accused to face her accusers. Yun po yan eh. Hindi ba? Bakit pinatatagal nyo pa? Hindi po ba? Dahil kung babalikan ko yung mga binanggit ko na mga posibleng kadahilanan, lahat yon vested interest. Lahat yon personal interest. Lahat yon survival. Lahat yon to win. Lahat yon to get power and money. Hindi po ba? Wala na po yung kahulugan ng ating saligang batas. Yung pong responsibilidad ng lower house. Sabihin mo na, questionin mo na sila doon sa puntong yon. Pero yung po ay nandidiyan na. So ano ang disposisyon ng Senado forthwith? Bakit nila pinatatagal pa? So yun nga po yung aking mga binanggit na mga posibilidad. But at the end of the day, yung bang kanilang sinumpaan na tungkulin na job description, forthwith proceed with the trial ay kanilang ginagampanan. Mukhang sa ngayon ay hindi. So hintay. Yun. Sa dalawang panig naman kahit saan sa side natin tingnan, umpisahan, hindi umpisahan, merong parte na pabor sa atin, merong parte na hindi pabor sa atin. Ganun lang naman huyan. Ngayon, pagka kinwestiyon, umabot ho sa 20th Congress at kinwestiyon ng legality, ng constitutionality, ng impeachment na yan, kung nakaayon sa saligang batas, kung pagpapatuloy pa sa 20th Congress, baka ma-technical ho yan at hindi ho talaga matuloy at magkakaroon ng 1-year immunity itong si Vice President Sara Duterte. Pero hindi ho yan titigilan. Hindi ho titigilan itong si VP Sara. Kaya yung sinasabi nila na mag-resign ka na, yung mga nananawagan na mag-resign na itong si VP Sara, alam ho nila na meron talagang problema itong impeachment na to. So always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.